Anong kaanimalan na naman ba itong pinagkagawa ng mga bangag, mga kababayan? Akalain nyo. Etong kaisa-isang natitirang miyembro ng ICI, mga kababayan, na si Mr. Piluka. Itong nakapiluka, mga kababayan, diniklara niya na wala daw bahid ng pagkakasala, walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng kurakutan. Si Sandro Marcos at si Tambaluslos, mga kababayan. Unyet! Ay nako. Anong kaululuan na naman ba ito, mga kababayan? Inabsuelto si Tambaluslos at si Sandro ng kaisa-isang nakapiluka, mga kababayan, na miyembro na natira sa ICI. Maniniwala kayo? Panoorin po ninyo, mga kababayan, ang diskusyon na Atty. Loren Badoy at ni Ka Eric, mga kababayan, ng Bigwas ng Agila. I-subscribe po natin sila, mga kababayan. Puntahan sa kanilang channel at i-subscribe. Doon natin panoorin ng dire-diretso, mga kababayan. Ang atin lang dito ay ang ating opinion sa dalawa nating idolo. Panoorin niyo po. Now, speaking sa sinabi namin ni Ma'am Lorena Kabulukan, kabulukan under alam Marcos naman natin na administration. whitewash at tarantado itong ICI, Independent Commission on the Mas malala, pas tarantado. Infrastructure. Alam po natin yun. Pero Ito ang manifestasyon ng katarantaduhan ni Marcos, mga kababayan. Yung ICI. Katarantaduhan niya ni Marcos. yung ipangalandakan pa nila na absuelto at inosente, Absuelto! Inosente! si Martin Tambaluslos at si Sandro Marcos Ay, nako. sa pagkaka-involve sa 1.4 trillion pesos Trilyon na na, ha? pagnanakaw, pangungulimbat at pandurobo sa flood control projects pa lang. Sobrang-sobra na Absuelto, inosente diti. po yun na pang-iinsulto sa taong bayan. Diniklara ng ICI, mga kababayan, Ma'am Lorena, si Sandro Marcos at si Martin Romualdez Walang bahid na kasalanan. Sina Charis Pempenko at Tambaluslos, mga kababayan. na walang kinalaman at hindi po sila sangkot Ay, nako. sa pangungulimbat at pandurubo ng malakihan na umabot ng 1.4 trillion pesos sa flood control projects, at sinumiti nila na dapat hindi sila maisama sa mga kaso. Ang nag-announce nito, ang sinasabi mong hippopotamus, Hippopotamus sa Piluka. President Hippopotamus sa Kongreso. Hindi pa si Justice Andres, no, na nagpakilalang chairperson ng ICI ang nag-announce. Ang nag-announce nito si Asedri. Ay, si Asidre yung nag-announce. Close sila ni mga kababayan nung nakapiluka sa ICI. So yun daw ang finding sa ICI, mga kababayan. Inanunsyo pa ni Asidre, ha? Ma'am Lorraine. Hippopotamus. Di ba ang na yan, ang commission na yan, isang tao na lang? Isang tao na lang ito na, mga kababayan. Ang nag-iisang miyembro. One-man army na, mga kababayan. Yan yung nakapiluka, mga kababayan. Correct. Kasi yung si Isa John na lang. Reyes, Reyes, very close family friends ko, yung mga Reyes, no? And I'm really sad for him because parang Kung kailan tumanda, mga kababayan, nasa mga huling yugto ng kanyang buhay. Tsaka pabubangag, mga kababayan. Diyos ko, sinira mo ang legasiya. Legasiya mo itinanim right from the start. Nagpagamit kay bangag, mga kababayan. Kagaya na Bersamin, di ba? For what? For money? Ilang taon na lang natitira nila sa kanilang buhay, mga kababayan. Madadala nyo ba sin sa imperno? kapit-kapitagan yung legasiya Kapit-kapitagan. ng mga lolo nila, mga Supreme Court justices din. Taga Supreme Court din yun, mga kababayan, yung nakapiluka. Pero wala, winasak niya Winasak niya. Winasak niya talaga kasi hindi naman natin na pinag-uusapan dito ngayon kung guilty si Martin o si Sandro o si Bangag, di ba? Alam na po ng Pilipino. Alam na. No need to, mga kababayan. Guilty na sila. 100%. Ang nakakainis lang, mga kababayan, pinagtatakpan ng mga animal na to, mga nakibangag sa kanila, mga kababayan. No? Diba? Alam na po namin na mga magnanakaw, mga putang inang yan. At saka sila yung mga mastermind. Alam na po. Hindi namin kailangan yung konsumisyon na yan, yung ICI na yan. Ang nakatrial dito, ikaw, Justice Reyes. Yes. Reyes pala yun, yung nakapiluka, no? Integridad. Wala kang integridad, nakakaawa ang ginawa mo sa pamilya mo. Kalbo na yun Yung that proud legacy, that Reyes legacy, no? Aristocrat yan. At saka yung Justice Reyes, your grandfather, no? They were very Sinira niya. honorable men. But what have you done?
what have you Yeah. done? Because you are the one that's on trial now. Hindi naman we're no longer, we already know. It's a foregone we're not stupid shits here. Oh, we're not stupid. Diba? I mean, maybe you need to earn your keep, diba? Or maybe you need to earn your keep, but is it worth it? I mean, ang tanda Oh, worth it ba? Oh, Reyes. Tapos i-absuelto mo pa si Tambaloslos at si Sandro Marcos. mo na, nakapiluka ka na nga eh. Pero, Oo, nakapilukan na nga. Kalbo ka na, naubos ang buhok mo. pero my goodness, diba? Para ibenta mo yung integridad mo at saka yung Oo. napakagandang pangalan ng pamilya mo. I was talking to yung best friend ko who's the first cousin, and she's so mortified by all of this na parang Grabe. Oo, talaga kasi alam mo napakahusay na pamilyang 'yan. I really admire them kasi they're very entrepreneurial, and then they started from scratch, no, yung lola nila built a fortune until nakaskwela, that kind of the Filipino story of triumph, and they're very hardworking na family, very very beautiful Wala na, sinira na sa ang kanyang makababayan. family. Reyes. Pero ngayon, ICI. 'di ba? Anong ginawa ngayon nitong si June Reyes, Oo. right? So, is it Yeah. worth it? 'Di ba? My Worth gosh, it no. ba? It's not. Exactly. Yun nga mama ang tingin sa kanya eh. Yeah. Hindi At niya saka, no, binenta tsaka, yung Eric. danga niya mama, pati Oo, kaluluwa niya, dangal. binenta niya kay Marcos. Yan, tsaka Eric, Tatayo. nung nag-alisan na, yung nag-alisan na yung members ng ICI, dapat signal niya na yun na umalis na rin siya. Pero hindi Wala siya eh. umalis. Malaki siguro offer. Kasi retired na to no? So, siguro wala na siyang gagawin sa buhay niya, or wala na siyang pagkakakitaan or whatever, di ba? But Wala ka bang napunda sa pagiging justice mo? Good Lord. Ito talagang pera mga kababayan, no? Nakakagrabe. Nakakapag-transform ng isang tao mga kababayan. pero you've harmed the country. Yeah. Winawasak mo ang Pilipinas, no? Na nabiro mo, you're giving a pass to the biggest plunderers in our Oo. country that has caused so much grief and suffering to our people. Yan ang nasa balikat mo ngayon, June Reyes. Diba? Absuelto na. Absuelto Ma'am, na daw si ma'am. Tambaloslos at si Sandro Marcos. Oh. Akin mo mga kababayan questionable din po ang paggamit nila dito ma'am ng almost 140 million pesos na pundo. Oh, grabe. Pati sa ICI, gumastos pa tayo ng 140 So I million. think you are correct. Sa loob Grabe. lamang ng 6 na buwan, nakaubos sila ng 140 million Oh. pesos, at lahat ng kanyang ginagawa parang naging Ginamit pa ang nila mga dating ni kababayan, Justice ano? Reyes, no? I would agree kay Ma'am Loreno. Ginamit pa nila yung fight daw nila sa corruption para makakulimbat. Diyos ko Lord. Imbis na kapita-pitagan at karespeto pa sana siya, dahil ang pamilya nila, mga pamilya ng hukom, mga wes, at mga matatalino sa larangan ng batas, parang naging bata-bata siya ni Vince Dizon. Tambaloslos. Oh. kung anong idikta ni Vince Dizon at kung ano ang idikta ni Nabata-bata na siya ni Vince Dizon. Marcos, parang naging robot. At pati nga May robot bang kalbo? Meron mga kababayan. kaluluwa niya, binenta Pero hindi pa tayo nakakita ng robot na nakawig. niya na kay Marcos at Romualdez. At hindi man lang niya naisip kung paano siya ngayon minumura ng taong bayan. Tama ka mo rin. Yung Ibanag dinumihan niya, ginawa niya ng putik ang karangalan ng kanyang mga ninuno na naging matatag na mga respetadong hukom sa ating korte, sa Korte Suprema lalo na. Samantalang si Justice Reyes na ito ay pinayagan niya ang sarili niya. Hindi ka pa ba nakakita? 4 kayo dyan dati o 3. Yung isa consultant nyo na una nang umalis, si Baguio City Mayor Magalong. Yeah. Then sinundan ni Ma'am ni Singson. Oh, lumayas na. Isa din yung gunggong mas magalong mga kababayan. Kunwari daw na ang dami daw niyang nalalaman sa tungkol sa kurakutan. Tapos nahimik lang. Diyos ko, wala kang pinag-iba sa mga kurakot mga kababayan na ang dami mong alam tapos piliin mo pang manahimik. Yung Yung isang babae. accountant, yung babae, hindi mo pa ba nakikita itong 3? Anong statement ni dating DPWH Secretary Babe Singson? Sabi niya, ayaw ko kasing kargahin ko ang pananagutan at mag-explain ako doon sa mga hindi naman kumikilala ng pananagutan. Alam mo na yun ang ibig sabihin na ayaw ni Secretary Singson na ang ICI ay maging tampulan ng katawagang
isa sa mga ginamit ni Marcos at nila Romualdez para pagtakpan at pagtabon-tabunan at gawan ng kalokohan at malisyusong maniobra ng mga findings mo at upang mawala ang criminal trails o yung criminal na pananagutan nila Marcos at Romualdez. Whitewash. So nakakahiya talaga ito ang ginawa ng ICI. And mama, minura nga ito ni Governor Chavit Singson. Sabi niya, hindi ba niya alam ni Justice Reyes na to at ng ICI niya na one man show na lang na doon sa Ilocos Norte minumura si Sandro Marcos at si Bongbong Marcos Jr. dahil mahigit 30 billion pesos na proyekto nila. Grabe, ang dami ng mga kababayan, no? Mga ghost. Inanod sa bulsa nila. Walang napakinabangan ng taong bayan. We're talking about 30 billion pesos sa Ilocos Norte pa lang. Ito, mga kababayan. And yet, bulag at bigay at pipi si Justice Reyes at ang kanyang one-man show sa ICI, Ma'am Rick. Alam mo, Eric, no, mga kababayan, iba yung panahon ngayon no? Yung kagandahan talaga kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, Sandro Marcos. May kagandahan pa ba sila? Yung kagandahan sa kanila, maliwanag. Maliwanag na mga magnanakaw. Ang kagandahan nila, obvious na mga kababayan, ang mga pagnanakaw. Wala nang debate dyan. Wala nang debate. Foregone conclusion, maliwanag. So, while it may seem like someone is being judged, the one that's being judged actually are the ones who are judging. Diba? Like this Justice Reyes. Dapat murahin yung putang ina yan. Mr. Piluka! Dapat. Murahin yan sa ginawa niya sa Pilipino. Pero, but at the same time, no, pinaanunsyo niya kay Asidre, mga kababayan, sabi ni kay Eric Hippopotamus daw, na, I'd like you to know that si Marcos, Sandro, at saka Tambaluslos ay walang bahid ng kasalanan. Even before naman this conclusion happened, we already knew. Kasi nga, kumakapit siya dyan sa pwesto na yan di ba? We already knew kasi a person of integrity, no? Like si Babe Singson, very clearly said, no? Stated, no? At makikita mo yung kagandahan ng taong may integridad, no? Napakaliwanag din niya. Ito, kumapit talaga siya. Tapos ngayon, parang kumbaga, no? Yung kagandahan talaga ni Marcos, Martin Romualdez, Sandro Marcos, para siyang line in the sand kasi maliwanag. 'Di ba? So kung sino man ang nagbigay ng proteksyon at takip diyan, ikaw ang huhusgahan ng tao. Kasi maliwanag. Hindi siya yung katulad ng totoo ba to? Nagnakaw ba to? Hindi ganun putang ina, magnanakaw yan. Pinakamalaking magnanakaw yan. 'Di ba? Maliwanag na maliwanag. Pero sabihin mo na, alam mo, yung findings ng commission, na siya na lang mag-isa, na siya na lang yung kumapit talaga doon, di ba? Talaga, kasi nga, empty buhay niyan Empty ang buhay ng June Reyes na yan. So, kumakapit siya ng ganyan, wala na siyang dangal. Paano yan? Hindi ka na magtatagal. Alam naman natin ang human, life, mga kababayan, life span. Di ba, mga 70s na siya? Akala niya, ma-times 2 ang kanyang buhay, mga kababayan. Aabot siya ng 200. Ma-enjoy niya ang kung ano mang benefit dyan sa ICI na klarong-klarong ginagamit ni Marcos para pagtakpan ang mga kabalastugan. Hindi mo na ma-enjoy yan. Kalbo. Paki ko nag-justice, Supreme Court Justice ka, wala na, wipe out na. Bumangag ka Wala na. Kung sino ka man, is what you're going to be remembered for all your life, even when you're dead, is how you covered up for the biggest plunderer in Philippine politics, the biggest plunderer. Yung nag-cause ng sobrang sakit ng loob ng Pilipinas at nasira ang Pilipinas, ikaw nagbigay ka ng takip, June Reyes. Nakakahiya ka. Nakakahiya. At kasama yan sila, ma'am, sa papanagutin. Yeah. Kasama yan sila sa talaga. paparusahan, sapagkat kapag Talaga. ikaw ay nagtabon-tabon, nagtakip, nagmaniobra, at nagpabayad para palusutin, itago ang krimen, you are equally guilty Oo nga. sa kriminal. Accessory of the kung crime. ang paniningil at araw ng paghuhukom, araw ng pagpaparusa ay dumating, kasama po yan sila, Justice June Reyes na ito, na sisingilin ng taong bayan. Bibitayin ito sa opinyon ng mamamayan, not literally maybe, pero doon sa pag-iimbestiga, magkano ba ang napunta sa kanya sa partidahan na ito para gawin ang kanyang pangalan, ibenta niyang kaluluwa niya at pangalan upang mapagtakpan lamang ang mga punong salaring kriminal na mga mastermind.
At yan ay darating tayo dyan, mga kababayan. And speaking about sa paghukom, Ma'am Lorraine, ito pa, may problema ngayon si Ping Lacson dahil 3 pa lang din ang pumipirma Hindi ako bakla! sa kanyang Lakson, hindi ako bakla. Ay, nako, Laksuan. Isa din yan dapat panagutin, mga kababayan. Isa din yan sa nag-whitewash. Ang klang yan. partial report for Senate Blue Ribbon Committee. Si Ontiveros, si Pangilinan, at si Siya. Erwin Tulfo lang yatang pumirma. Hindi, si Siyang Pagpag. sila dapat, mga kababayan. Ma'am Lorraine, natatawa ang taong bayan. Bakit mo kasi pinapapirmahan? Partial pa lang naman pala. Pwede pa palang magbukas ng investigasyon. Pwede pang ipatawag ang 18 former soldiers at ang mga iba pang kontraktor na nakakaalam kung paano pinagkakitaan ng sindikato ni Marcos at Romualdez ang iba't ibang mga proyekto, lalo na ang mga flood control projects. Bakit kailangang ipilit na magkaroon ng partial report at papipirmahan na? Ma'am Lorraine, galit na galit si Ping Lacson dahil 3 lang ang sumama sa kanya. Si Ontiveros, alam natin kung anong klaseng uri ng politiko ito, si Pangilinan, tsaka si Bendalo Tulfo. Ma'am Lorraine. Like like I said, Eric, no, it's going to be the same thing that I'm going to be saying whatever I said about Justice Reyes, no. Maliwanag naman kasi na magnanakaw si Bongbong Marcos. Wala namang di ba? Wala na eh. Talagang hindi na kailangan magdebate pa ba tayo tungkol dito, di ba? Hindi na eh. Talagang magnanakaw siya. Siya yung mastermind, di ba? So, maliwanag yon. So, maliwanag na maliwanag din ngayon na si Ping Lacson nabigyan ng maleta yan, no? So, kung Maleta. yan yung Maleta kung gang din. bakit, no, yan yung kung bakit he's bending himself over backwards na walang kahihiyan na kumbaga, I don't know how to put it, Eric, no? Puro mga bulgar yun na sa isip ko ngayon. Kumbaga, talagang pinapakita niya talaga sa tao, nabayaran ako, 'di ba? Ganyan, no? Wala siyang kahihiyan. At yung kagandahan dito na nakikita ko, all these decades that he's been in public service, meron pa siyang paek-ek eh, 'di ba? Na pwede pa, may naniniwala pa, may umiek-ek pa siya na anti-corruption, whatever. Pero actually magnanakaw yan si Ping Lacson, 'di ba? So, Correct. pwede ba tanggalin na natin yan, tigilan nyo na yung pagboboto sa mga magnanakaw na yan. So, again, ang they are doing all of this nasa kasiraan nila. Sila yung masisira dito, no? Gawin I nila. agree. And speaking about that, Ma'am Lorraine, nagproblema siya ngayon. How can you make a report that is incomplete? Partial eh. And ito yung sinasabi ni Senator Marcoleta at ng iba pa ng mga senador. Bakit hindi mo na pinapausad? Ang investigasyon ay mayroong lumantad na 18 former soldiers. Yeah. And then, you have other contractors willing to spill out the bills. And then, nandyan si Adrian Bersamin na mayroon siyang initial na mga binigay na impormasyon na very sensitive kay Congressman Libeste, hindi rin pinapatawag, mga kababayan. At ang malala, mga kababayan, mukhang takot si Ping Lacson na ipagpapatuloy dahil lumantad na si former Governor Chavit Singson. At sinabi niya, I will testify sa investigasyon mo sa Senate Blue Ribbon. Sabi ni Ping Lacson, sige, i-accommodate kita pero schedule ko lang muna. May tanong ako, Eric, may Yes, ma'am, tanong go ahead. How does this thing work ba? How does this thing with that maleta work? So, pag binigyan ka ng maleta, kaya binigyan ng maleta si Ping Lacson, di ba? Ilan ba yun? Hindi ko na maalala kung ilan, 5 yata or 7 or something. 5 or 4, pareho kay Soto eh. Parang kay Soto, di ba? So, ang laki nun, di ba? Ang laki-laking pera nun. So, Parang anyway, 200 plus. yeah, how does that work though? So, you have to defend and protect si Bangag, di ba? That's the exchange, di ba? So, how does, when does that end? Kailangan all the way? Or meron bang time-bound ba siya? Ano ba yung usapan pag ganyan? Ibig sabihin, in other words, si Ping Lacson, niyurak na niya yung pangalan niya, yuyurakan niya hanggang sa kahuli, papanindigan na lang niya, ganun, hanggang wasak na yung pangalan niya. Kasi mukha siyang tanga ngayon eh, di ba? Na he's not calling for Bersamin, he's not calling for the 18 and then his face is, kasi isa-side ko lang naman ng content. I mean, he has to earn every fucking centavo that he stole in that maleta, di ba? Kasi taong bayan, pera natin yan, naninakaw ni Ping Lacson, di ba? Tinanggap niya eh, di ba? So, how does this thing work, you think? I think he's looking for exit na
kahit pa paano may semblance of credibility. Ano exit plan niya? Exit plan niya, ma'am, kung paano na medyo kapani-paniwala, hindi kagaya ni Justice Reyes na minumura ng taong bayan. Unggoy kang piloka mong papaniwalain mo. Sino paniwala sa'yo na hindi sangkot si Sandro Marcos at si Martin Tambaloslos. Minumura talaga, ma'am, si Justice Reyes, no? At saka si Justice Reyes, meron akong inside story. Justice Reyes, ano yan? Gusto niya yung nagmamalinis siya. Gusto niya yung nagmamalinis siya in public. Pero hilig-hilig yan mag-party na may mga chika babes, mga ganyan. Pero in other words, ganyan yung character niya kasi nga Supreme Court Justice siya. So, may pa-effect siya na ganon, no? So anyway, si Justice Reyes, to the end, kinuha niya. Ganun yung agreement. Si Ping Lacson, naghahanap pa ng exit plan. Ganun. May exit plan pa siya, ma'am. Yun. Mukhang binuking ni Dante Marcoleta, ni Senator Marcoleta. The only way for Ping Lacson to do this is to resign. Pag resign niya, hindi matatapos yung Senate Committee Teka muna. hearing sa saluin ng iba. So pag nag-resign siya, magbabalik siya ng maleta? Ano ba yung usapan pag hep, hep, hep! Hindi mo kinumpleto, sasabihin ganon. Ano yung usapan dito? Hindi lang yung malitang natanggap, sobra pa. Oo. So paano pag nag-exit plan siya na, paano yun, tinamaan siya ng hiya? Pero tingin ko, hindi, ang kakapal ng mga mukha naman ngayon. Nakikita ko si Tito Soto, kapal ng mukha, di ba? Parang pinanindigan ni Tito Soto, ma'am. Sabi niya, no, walang puwang sa Senado, mga sinungaling. We will not allow liars to testify here. Di ba? Di ba? Right? Yeah. So because nga Tito Soto has to say that because he accepted a maleta, he was bribed. In other words, magnanakaw si Tito Soto, in other words. Detalyado nga, mga kababayan, ang pag-deliver sa kanya, detalyado sa baklaran, limang maleta, ganitong oras, yan, detalyado yun. Yeah. So, in other words, Eric, no, itong si Tito Soto tsaka si Ping Lacson, nabigyan sila ng kung ano nakikita nating kababalaghan na nakakadiri silang tignan ngayon kasi nga tumanggap ng maleta yung mga yan, di ba? Pero yung tanong ko nga, hanggang saan sila titigil? Dapat may mission, meron ba yung deliverable na dapat ma-impeach si Inday, dapat ganon, bago ko, pero nabigay na yung bayad may saulian ba yun? Malamang wala na, pero baka magkabukingan. Yan problema. Ano pinapanalangin nila mga dalawa ni Soto para maka-exit sila? At makalimutan bigla yung role nila kasi tatabunan ng mga pangyayari. Magka-people power at mapapalaya si Marcos. Di tapos lusot sila. Hindi sila gumawa ng report. Hindi natapos yung pagtatapon-tapon nila. So ang ibig mo sabihin, yung deliverable nila, most likely yung report na exonerating Bangag and Tambaloslos and Chicharis. Yes. Kaya yung dinidelay. Kaya yung dinidelay kasi hindi ka panipaniwala. Mumakain siya kagaya kay Piloka. pero kapag ka ba nagbigay na ng maleta dyan sa mga magnanakaw na yan kay Stella Kimbo, ganyan-ganyan, wala nang bawian yon? Wala naman kasi consummated na yon eh. Pero may hawak sila sa liig mo. Anytime paano kung isahan mo sila, ninakaw mo pagkatapos hindi ka mag-deliver or tatabi-tabi ka lang ng konti ganun. Yan yung ginawa mo, di ba? Si Don Gonzales, nagtatabi-tabi na. Tabi-tabi lang siya. Si Johnny Pimentel, nagtabi-tabi lang. Pero nadismiss siya sa motor, muntik na mabaldado. Nako, Johnny, matanda ka na. Matawa kami motor. Magkita na kayo ni Ako. Ni Ako, yun. Sila niya bante. So, ganun, Eric. Totoo, mama, muntik na mabaldado. Muntik so, na. Eric, so yung pagkaganyan mga bandidong usapan, yung mga korap-korap na usapan na yan, walang saulian? Walang saulian. Kasi ma'am, walang paper trail yan eh. So, yung kanilang motto, there is honor among thieves. Pero honor among thieves talaga. Pero Eric, bakit ganun kalaki yung nakuha ni Stella Kimbo? 50 na pamaleta? Bakit? Pero ma'am, medium, small size. Yung kayang ilapag sa loob ng compartment ng aeroplano. So kung small size, nasa 20 m yata ma'am ang small size. So times 50, malaki pa rin ma'am, more than 100 pa rin. B pala ma'am, sorry.
1.2B pa rin. My God. Kasi 20M times 50 Walang yakas, Stella Kimbo. Ayop. sa mga 1B. Sa tanong mo, ma'am, bakit ganun kalaki? Kasi naalala mo, nang tinanggal si Saldico, Yeah. siya pong ipinalit na operator para katayin at gawing istapa ang budget. Tapos, ano yung deliverable niya? Palusutin ang insertions ni Marcos. I see. Kasi nag-acting committee on chairperson on committee appropriations. Nasabay cam siya eh. Tinanggal si Saldico, di ba? Kasi mukhang papalag. So, inilagay si Stella Kimbot. I see. Ayun. Yun. Ang deliverables niya, ipasok yung mga insertions at mga kay Marcos na kumpas na hindi na kumpleto ni Saldico. Pati kay Sandro, siyempre kay Tambaloslos. So, siya And ma'am, you see the timing, ma'am Lorraine? yeah. Yung paglabas ng report ni ICI, inunahan pa ni Hippopotamus sa Sidri si Boy Piloca, Justice Andres eh. Siya nag-announce. The Speaker, Martin Romualdez, and Senior Deputy Speaker, Sandro Marcos, are not involved in any anomalous transactions involving whatever projects of the government as declared by the ICI. Plus, Eric, hinedlines talaga siya ng PhilStar. O, diba, Labas talaga. operations nila na para bagang pero parang hindi na nila basa yata yung tao, no? Kasi sa tingin nila pag nag-headlines ng ganyan, ay wala nang inosente pa si hindi ganon kasi nga sobrang obvious yung pagka magnanakaw ni Martin Romualdez, magagalit ang tao, putang inang diba? Napamura siya, ma'am. Hindi nila basa. Tapos ito naman si Jude Asidre, 'di ba? May siya pa talaga nag-announce, 'di ba? Excited Siya nag-announce eh. si Flintstones, 'di ba? Laki ng mukha. Siya talaga, tapos hindi lang may media operations, 'di ba? May budget, headlines. May budget, yeah. Tama ka, ma'am. Pero tama ka rin. Sa sinadinugtong mo, yun ang hindi nila nababasa. Hindi po bubuo mga Pilipino. Ay, Hindi po tanga ang mga mamamayang Pilipino. Natututo po sila sa karanasan, natututo sila sa kasaysayan, at nag-oobserba sila. Yan ang pagkakamali ni Marcos at Romualdez. They always underestimate the people. yeah. Kasi nga, sabi nga ni PRRD, no? Sabi ni PRRD tungkol sa dalawang ito, wala kayong alam, hindi ninyo kilala ang Pilipino. Yan talaga, ganyan talaga sila. Ganyan sila ka-stupid. No? So pala Eric, part pala ng deliverables ni Jude Asidre din yon. Mag-announce ng ganyan. At saka si Jude, yung tingog ng mga magnanakaw party list niya, grabe ang nakuha ng mga insertions by the billions. Hindi pa kasama yung kay Martin. alam mo kung saan mo makikita talaga yung ninakaw nila Asidre, no? Yung bilyon. Makita mo talaga dito sa ngalang-ngalang. Makikita mo talaga dito dun sa niya, kumbaga sa sisig dito. Laki talaga nung ganun niya, oh. Yun talaga dito yung bilyon-bilyon na ninakaw. Tsaka yung tiyan niya, labon, laki-laki na yung mga tiyan nila. Oo, ma'am, grabe. Parang nakalunok ng bareli eh. Yeah, grabe. Grabe. Ayun, sinabi mo kanina, ma'am, yung isang style, patay mali siya, pasimple, para hindi ka mapansin. Like si Don Gonzales, papatay mali siya. Si J.J. Suarez, papatay mali siya. Hindi ba magagalit si Tambaloslos? No, ikaw, Don Gonzales, binigyan kita ng maleta tapos nagfe-fade away ka dyan. Hindi ba magagalit si Tambaloslos noon? Sumisimple ka. Mumukhang nasisita rin siya, ma'am. Kaya nga sila doble kayod ngayon na tumulong na makuha ang 150 signatories. Kasi nga, kailangan talaga nila magkakumayod ngayon kasi tumanggap na sila di ba? Tumanggap sila. Ano mangyayari pag hindi nila nakuha yon? Ay, mukhang, halimbawa, 108 lang ang pumirma. Minimum yun, ibig sabihin. Marami nang tumatalikod. Marami na yun din ang alam ko Wala yung mga magnanakaw na kasama ni Martin at ni Marcos, naging istapador na rin. Nistapa na sila. Ibig mo sabihin, di ba, bawat na mag-cooperate dyan, may bayad. Di ba? Siyempre. Di ba, Eric, naalala mo nung na-detain tayo? Tapos ang kwento sa atin ng mga... Pa-high five sila. Oo, tsaka ang kwento ng mga staff ng Congress na kampi sa atin, grabe yung mga maleta yung mga paper bag ng 10 million bawat isang nag-attend doon. Pero mo attend Kasi, ka lang. Ang target talaga doon, ma'am, ipakulong tayo lahat. Lalo yung dalawa. Tapos,
talagang paluhurin ang SMNI. May lumuluhod ba? Wala naman. Wala. May tumahimik ba? Nandito pa kami ni Eric, lalaki pa ng mga bunganga namin. May bagong maleta pa tayo, wala. Wala. Inoperan tayo. Hindi na natin sasabihin. Inoferan kami kung ayaw namin. Wala. Dinitma lang namin ni Ma'am natin. Alam mo, Eric, may sabihin lang ako ha. Sige, Ma'am, Nakita ko yung one of the most, if not the most powerful man that I have ever met is President Rodrigo Roa Duterte. Mhm. And it wasn't because he was president, no? But because of his personal sovereignty, hindi mo siya pwedeng bayaran. Hindi mo siya pwedeng yung are-areglo kay Digong, hindi pwede. Prinsipyo. Yan ang very powerful. Yan ang yung taong hindi mo pwedeng bayaran. Pucha, yan ang napaka-powerful na tao. Yun ang gusto kong power. Yun ang gusto kong power na alam mo, hindi mo ako pwedeng bayaran. Gustong-gusto ko yun. At saka gustong-gusto ko yun yung tinry-try ako i-bribe tapos sasabihin ko lumayas nga kayo dito. Gusto ko yun. Tapos hindi na naulit. Parang hindi na. Ibig sabihin, word spreads around that she's not diba? She doesn't. So I like Ma'am, yeah. yan din po sinabi ni Congressman Egay Erese, ni Congressman Toby Chanco kay Vice President Sara Duterte. Mahirap niya siyang ariglohin, mahirap niya siyang i-manipulate o kaya paglaro-laruan kasi papalag talaga yan. At kapag pumalag yan, may kalalagyan kayo. Exactly the way her father lead the country and lead the government during his time. You know what, Diba, ma'am? Eric, mga kababayan, sabi ko si PRRD hindi nag-aareglo yan. Pero pwede kang magpaawa. Pwede kang magpaawa-awa sa kanya. Basta mag-corruption. Basta pwede kang magpaawa na may areglo na wag naman ganon, ganyan, no? Tapos maawa siya sa'yo. Pero pagdating sa corruption, zero siya. Pero si Inday, Lagot ka. areglo dyan. Zero. Zero. Kunyari gusto mo ng appointment sa kanya, no? Dumaan ka sa scheduler, meron siyang online. Kahit na sino ka pa. Correct. Kaya yung mga lumalapit sa akin, sabihin mo naman si Vice President, may scheduler, oh. Hindi ka tulad ni Digong, pwede pa yung sir, ganyan. Pwede pang ganyan-ganyanin ko, ganyan. Sir, pwede ba ganyan-ganyan? Ito hindi, talagang... Yes. Lalo na sa korupsyon. Si Inday. Oo. Lalo na. Kaya sabi nito, 1 million times sigurado si Toby na hindi niya yan maariglo. Also, Eric, it really gives you an idea of her character. No, she is very black and white and structured, and when she says hindi pwedeng walang mananagot, she means that. She means business for that. Ayos. Ma'am, ang ganda ng talakayan natin, pero babalikan natin ito bukas sa next episode po natin, mga kababayan, sapagkat inabot na po kami ng oras namin ni Ma'am Lorraine at kukuhanan ko po siya ng kanyang mga huling pananalita sa episode na ito. Huling pananalita? Parang mamamatay na ako. Para pananalita para kay Johnny Pimentel. Ano yun? Johnny, buti nga sa'yo. Sana more. Ano yun? Requiem speech. Sana lahat kayo mga magnanakaw, gabaan talaga. Gabaan yun. Yeah, diba? So maraming salamat, Eric, mga kababayan ko, no. Huwag tayong mawalan ng loob. Lalo na nating tapangan ng sarili natin at magkaisa tayo. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Lorraine, for joining our program today. And sa mga kababayan natin, maraming salamat for supporting and promoting and campaigning for Bigwas ng Aguila.